salitang paglilinis o lilinisin ay salitang lagi kong naririnig ngayon kung saan ako nagtatrabaho. At yan din ang tema natin ngayon sa ating ebanghelyo sa Luke 19, The Cleansing of the Temple. Ako nga pala si Paula Gawat. Tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Atin munang tukuyin ang ibig sabihin ng mga salitang cleansing at temple base sa ating gospel today. Kung saan, nang pumasok si Jesus sa templo, ay kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon at sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Ayon sa ginawa ni Jesus at sa salita niya, ang paglilinis ay ang pagtatanggal ng mga bagay na dumudungis o lumalapastangan sa kanyang bahay, ang templo. Dahil ang templo ay isang bahay dalanginan, a place of prayer, a sacred place that needs to be kept holy for God. Basahin ninyo ang first reading today sa unang aklat ng Makabeo at makikita ninyo na noong panahon ni Judas Macabeo, 164 years before Christ, ay nilinis rin nila ang templo sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga tanda ng kalapastanganan na ginawa ng mga Gentiles noon. At nang malinis nila ang templo, ay itinalaga muli nila ito bilang isang bahay dalanginan, kung saan sila ay nagpatira pa, sumamba at nagpapuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. Importante kay Jesus na mapanatiling malinis at banal ang templo. And for us Catholics, we need to keep our churches clean and conducive for prayer and worship. Kaya po sa susunod na tayo ay papasok sa simbahan upang magsimba at magdasal, ay alalahanin natin at iturin natin ang bawat space sa church as holy ground. Kaya huwag pong mag-iwan ng mga basura or huwag po nating dumihan ang mga upuan at luhuran. At tayo rin ay pumaroon ng nakasuot ng malinis at angkop na kasuotan. Ngunit may isa pa ding templo tayong maitutukoy bilang mga Kristiyano at iyon ang yaang ating katawan. Ito ay ayon sa 1 Corinthians 6 verse 19 to 20 na kung saan sinasabi doon, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So now, friend, you know that we need to treat our bodies as sacred too, because it is the temple of the Holy Spirit, and we need to take good care of it, to be able to use it to worship God and to glorify Him. Kaya ano ang ating nararapat gawin? Linisin hindi lamang ang physical na simbahan, kundi linisin din ang ating pangangatawan, ang labas at ang loob nito. Pagtabuyan ang mga bagay na nakasisira at nakasasama rito. Bisyo, kasinungalingan, mga worldly pressures or pleasures, unhealthy habits. Ako po medyo guilty ako dito in terms of pagpupuyat. Dahil minsan ay alam niyo nakakapag-binge watch until midnight, which is not good for the body. Let's glorify God through our bodies by keeping it clean and healthy, and using it to give praise to God and living each day by His grace. Sana po ay na-bless kayo ng short reflection video na ito. Please don't forget to click the like button and share to your friends para marami pa po tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.